Kilalanin natin ang mga half-Pinoy singer at celebrities na kung saan, pinili nilang manirahan sa bansa, at mamuhay kasama ang pamilya nila. Tunay nga naman na ang Pilipinas ay isang bansa sa Timog Silangang Asya sa karagatan ng kanluran ng Pasapiko na kung saan matatagpuan mo ang isa sa mga magagandang lugar sa buong mundo. Narito ang mga ilang celebrities na napaibig sa ating bansa. Patrick Guzman. Si Patrick Guzman ay ipinanganak at lumaki sa Canada at nagkaroon ng Canadian citizen. Noong kasagsagan niya sa showbiz, dating nalink si Guzman kina Jelly de Belen at Binibining Pilipinas International 1991 pati Betita. Siya ay ikinasal kay Lizel at nagkaroon ng 3 anak. Nagsimula ang acting career ni Guzman nang mapansin siya sa pagiging tampok sa isang commercial sa telebisyon ng Swatch, na ipinalabas noong 90s. Mula rito, gumawa siya ng ilang mga pagpapakita sa telebisyon at pelikula noong 1990s hanggang sa unang bahagi ng 2000s. Si Guzman ay naging host ng late-night variety show na Penthouse Party, pati na rin ang game show na Ready, Get Set, Go! Naging co-host si Guzman sa musical variety show na VIP, kasama si Vilma Santos. Noong 2004, nagretiro si Guzman sa Philippine entertainment industry at lumipat sa Canada kung saan sinimulan niya ang sarili niyang pamilya. Ang kanyang huling pagpapakita sa pelikula ay sa Canadian-Filipino language 2019 film na Bromance the Movie ni Beverly Verhel. Namatay si Guzman dahil sa atake sa puso sa Toronto, noong 15 ng Hunyo taong 2023, sa edad na 55. Ariel Rivera. Si Jose Ariel Jimenez Rivera, propesyonal na kilala bilang Ariel Rivera, ipinanganak noong ika-1 ng Setyembre taong 1966. Si Rivera ay ipinanganak sa Manila, Philippines. Ngunit mula noon ay lumipat na kasama ang kanyang pamilya sa Canada. Siya ay naging matagumpay na singer-songwriter, aktor, at Aliw Award-winning artist. Siya ay tinaguriang kilabot ng kolehiyala, isang titulong dating ipinagkaloob kay Haji Alejandro, isang sikat na mang-aawit na Pilipino noong dekada 70. Siya ay nagtapos ng arkitektura sa Canada at siya rin ay isang undergraduate ng psychology bago ang kanyang talento sa pagkanta ay aksidenteng nadiskubre ni Benny Saturno, habang siya ay nagbabakasyon sa Pilipinas sa pagkanta sa kasal ng isang pinsan. Noong 1989, nilagdaan ng Musico Records at BMG Records, Pilipinas, ngayon ay kilala bilang Sony Music Philippines, si Rivera sa kanilang label. Ang kanyang self-titled debut album ay inilabas pagkatapos ng 2 taon. The first single, Sana Kahit Minsan, was a #1 pop R&B crossover hit. Ang album ay naging 3 times platinum. Siya ay may 2 nakatatandang kapatid, Leo at Gemma, at 2 nakababatang kapatid, Orvin at Marvin. Ikinasal siya sa aktres na si Jelly de Belen, noong ika-22 ng Disyembre taong 1977, sa Santuario de San Jose, at kapwa nagkaroon ng pelikulang ipinalabas 5 buwan bago ang kanilang kasal na pinamagatang, Ikaw Pala Ang Mahal Ko. Ang mag-asawa ay may 2 anak na lalaki, Joaquin Andres, ipinanganak noong ika-29 ng Enero taong 1979, at Julio Alessandro, ipinanganak noong ika-6 ng Nobyembre taong 2000. Troy Montero. Si Cody Andrew Miller III, ipinanganak noong ika-30 ng Hulyo taong 1971, na kilala bilang Troy Montero, ay isang artistang Pilipino-Amerikano. Ipinanganak siya sa isang Amerikanong ama na may lahing Aleman at Irish, at isang ina na Pilipinong ipinanganak sa US. Noong 2008, siya at ang nobya noon na si Aubrey Miles ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaki na nagngangalang Hunter, sa St. Luke's Medical Center, Quezon City at noong ika-14 ng Disyembre taong 2018 ay nagkaroon sila ng isang anak na babae na nagngangalang Rocket Miller. Si Montero ay kapatid nina Casey Montero at Colby Miller. Sina Troy Montero at Aubrey Miles na nagkakilala sa pamamagitan ng aking mahal na kaibigang si Chris Aquino. Nag-guest si Troy sa morning show ni Chrissy that time. Tinanong ni Chris si Troy sa kanyang showbiz crush na sinagot naman ng huli sa pangalan ni Aubrey.
After my dear friend Chris Aquino played matchmaker to Troy Montero and Aubrey Miles, the celebrity couple became inseparable despite all issues of jealousy and lovers' arguments. Ngunit inabot sila ng 18 taon bago sila nagpasya na isil ang kanilang pagmamahalan sa kasal. Ikinasal sina Troy at Aubrey sa isang civil wedding noong Hunyo taong 2022. Sinabi ng aktres na hindi niya pinilit si Troy na pakasalan siya dahil kontento na siya sa kung ano man ang mayroon sila. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Troy ang kanilang mga anak sina Hunter at Rocket ay isa sa mga dahilan para matanto nila ang pangangailangang magpakasal. Ganito pala sila nagkakilala. Nag-guest si Troy sa morning show ni Chrissy that time. Tinanong ni Chris si Troy sa kanyang showbiz crush na sinagot naman ng huli sa pangalan ni Aubrey. Ang sumunod ay tinawagan ni Chrissy si Aubrey sa national TV at humihingi ng permiso na ibigay ang kanyang numero kay Troy. Nagkataon na nag-guest si Aubrey sa ibang show at nasa dressing room siya nang dumating si Troy para personal na magpakilala at humingi ng litrato kasama siya. Mula noon, naging hindi mapaghihiwalay sina Troy at Aubrey sa kabila ng lahat ng isyu ng selos at pagtatalo ng magkasintahan. Pero bakit inabot sila ng 18 taon bago nila napagpasyahan na selyuhan ang kanilang pag-iibigan sa kasal? Giit ng aktres, hindi niya pinilit si Troy na pakasalan siya dahil kontento na siya sa kung ano man ang mayroon sila. Siguro, ang swerte niya kasi hindi ako yung tipong demanding, kaya walang dapat ma-pressure. Masaya ako. Super happy ako sa sitwasyon. Parang bakit ko pa babaguhin ang isang bagay kung okay na? Masaya ako sa kanya, remarked Aubrey. Nagkasundo sina Troy at Aubrey na mahalaga ang intimacy para sa isang mag-asawa. Isa ito sa mga nakakatuwang bahagi ng relasyon. Importante, hindi naman siguro necessity na dapat laging sexy. Para sa amin, nakakatuwang gawin, paliwanag ni Aubrey. Sa tuwing bumabiyahe kami, kapag kaming dalawa lang, lagi kaming nakahubad sa hotel, deklara ni Troy. Natutulog kaming hubot-hubad. Normal lang sa amin, kahit sa banyo, hubot-hubad ang usapan namin, dagdag ni Aubrey. Ikinasal sina Troy at Aubrey sa isang civil wedding noong Hunyo taong 2022. Pinahahalagahan ni Troy Montero, Aubrey Miles ang papel ng mga bata sa desisyong magpakasal. Para sa iba pang showbiz update, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-like na rin po. Salamat sa panonood.